Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. MECQ sa Bataan extended hanggang July 31. Active COVID cases nasa 1,200 na. 3 menor de edad na lunod sa ilog sa Santa Maria, Bulacan. Inirereklamong factory sa San Simon nangangamba na baka madamay lang sa mainit na politika. At pilot division na magtuturo ng face-to-face sa school year 2021 to 2022 sa Central Luzon, inihahanda na ng DepEd Region 3. Maya Pabeng, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako si Nicolette Henson Hizon. Narito na ang mga nanguna at tinutukang balita ng CLTV News. Umakyat na sa 35 ang total cases ng COVID-19 Delta variant sa Pilipinas matapos makapagtala ng 16 na panibagong kaso ang Department of Health ngayong Biyernes. 11 sa 16 na new Delta variant COVID cases ay nakuha dahil sa local transmission. 2 galing sa Maynila, 5 sa Cagayan de Oro, 1 sa Misamis Oriental, 2 sa Antique at 1 dito sa Pampanga. Paglilinaw naman ang kagawaran na sa Metro Manila na test ang pasyenteng taga Pampanga at recovered na raw. Ayon sa World Health Organization, 2 beses na mas nakakahawa ang Delta variant kaysa sa ibang COVID-19 variants. Muling pinalawig ng National IATF ang pagpapatupad ng MECQ o Modified Enhanced Community Quarantine sa lalawigan ng Bataan. Ang bilang ng active COVID-19 cases sa probinsya, sumipa na rin sa lagpas 1,200 kung kaya't patuloy na nililimitahan ang galaw ng mga tao upang makaiwas sa hawaan. Narito ang ulat. Extended hanggang July 31 ang implementasyon ng Modified Enhanced Community Quarantine sa probinsya ng Bataan. Ang pagpapatupad ng stricter quarantine protocols ay bunsod ng lumubong bilang ng COVID-19 cases sa buong lalawigan. As of July 14, 12,185 na ang naitalang kumpirmadong kaso ng coronavirus sa Bataan. 1,283 sa bilang ay aktibong kaso, 480 na namatay at 10,484 naman ang recovered. Ayon kay Bataan Governor Abet Garcia, hangad nilang sa huling quarter ng taon ay makamit na ng Bataan ang herd immunity. Nasa 20 vaccination area sa lalawigan ng araw-araw nang nagro-roll out ng COVID vaccines. Base sa July 14 COVID vaccine rollout ng lalawigan, 87,613 Bataenyo na ang nakatanggap ng unang dose habang 32,590 ang second dose. Bago matapos ang taong ito, ay maabot natin ang tinatawag na herd immunity na siyang tanging susi upang tuluyan na nating mapagtagumpayan ang labang ito. Muling magbubukas at sisigla ang ating ekonomiya, makakabalik na ang lahat sa trabaho, kabuhayan, maging ang face-to-face classes at iba pang nakasanayan nating paraan ng pamumuhay. Patuloy rin ang monitoring sa mga papasok at palabas ng probinsya. Tanging essential travel tulad ng pagpasok sa trabaho at emergency purposes ang pinahihintulutang makapasok sa lalawigan. Mga alfresco dine-in din ang iminungkahi ng Provincial IATF para sa mga bukas na kainan. Bawal pa rin ang mass gatherings at hinimok ang karamihan na kung kakayanin na idaos ang kanilang aktibidad via online. Ayon sa report ng Provincial Tourism ng Bataan, sarado din ang higit 170 inland at beach resorts sa buong probinsya. Maliban sa provincial border checkpoints, nagtayo na rin ng mga checkpoint ang ilang barangay upang maiwasan ang pagpasok ng mga outsider o hindi residente sa naturang lugar. Samantala, itinuring bilang very high-risk area para sa COVID-19 ang bayan ng Mariveles. Ito'y base sa ginawang pag-aaral ng Okta Research kung saan lumitaw na kada araw ay tumataas ang COVID cases sa lugar, gayong hindi naman handa ang healthcare system dito. Base sa July 12 report ng Okta Research Team, 280 na naitalang bagong kaso ng COVID sa buong bayan noong July 11. Ang bagong kaso ang dahilan upang umakyat sa 50 ang daily average ng Mariveles mula July 5 hanggang July 11. 161% itong mas mataas kumpara ng nakaraang linggo. JM De Jesus, CLTV News. Sa kabila ng umiinit na usapin sa pagitan ng ilang Pilipinong mangingisda at Chinese Coast Guard sa Scarborough Shoal, sinabi ng alkalde ng Masinloc at ilang mamamalakaya rito na wala umano silang nararanasang harassment tuwing pumapalaot sa borough.
Ang Philippine Coast Guard naman sinabing malayang nakakapalaot ang mga Pilipinong mangingisda sa Baho de Masinloc. Naritong report. Sa isang press briefing ni Presidential Spokesperson Harry Roque, muli niyang iginiit na walang katotohanan ng mga naging paratang ng ilang samahan ng mangingisda, kaugnay na umano'y harassment mula sa hanay ng Chinese Coast Guard sa bahagi ng West Philippine Sea. Ang lokal na pamahalaan ng Masinloc, Zambales na 220 kilometers lamang ang layo sa shoal, pinasinungalingan din ang issue. Isyong yan ay na pinupukol sa atin ay 2018 pa. Inilabas siya ng 2019 election. Ngayon, mag-e-election na naman, inire-refresh lang nila yung dating issue na 2018 pa po yan. Sana naman po, wag naman po silang manira. Humarap din ang isang mangingisda mula Masinloc at sinabing malaya silang nakakapanghuli ng isda sa Burao. Meron po kaming lansya, umaabot po kami ng Scarborough Shoal. Lumalagpas pa po kami, actually umaabot kami ng 160 nautical miles. Wala pong katotohanan na may nag-haras kasi malaya po kaming nakakapamalakaya doon at nakakapangisda. Ayon naman sa Philippine Coast Guard, patuloy na nakakalaot ang mga mangingisdang Pinoy sa West Philippine Sea. At nagtataka lang po ako kasi wala rin naman kaming report na natanggap na hindi pwedeng mangisda doon sa area. In fact, sa mga habang nag-uusap tayo sa mga oras na ito, may report po sa amin na meron pong isang barko, isang bangka, fishing boat na nasa loob mismo ng Baho de Masinloc. Una naman ang nanindigan ng samahan ng mga mangingisda na pamalakaya at bigkis na mangingisda na patuloy na nagigipit ang mga mamalakayang Pinoy sa sarili nating teritoryo. Kaya naman hinamon pa nila si Secretary Roque upang personal na bisitahin ang Scarborough Shoal. Nitong July 12, inalala ika-5 taong anibersaryo makalipas ang makasaysayang desisyon ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague pabor sa Pilipinas na nagwawaksi sa pag-angkin ng China sa halos kabuuan ng South China Sea. JM De Jesus, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, inirereklamong factory sa San Simon, nangangamba na baka madamay lang sa mainit na politika. At 3 menor de edad na lunod sa ilog sa Santa Maria, Bulacan. Magbabalik ang CLTV News. Narito na mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. MECQ sa Bataan extended hanggang July 31. Active COVID cases nasa 1,200 na. 3 menor de edad na lunod sa ilog sa Santa Maria, Bulacan. Inirereklamong factory sa San Simon nangangamba na baka madamay lang sa mainit na politika. At pilot division na magtuturo ng face-to-face sa school year 2021 to 2022 sa Central Luzon, inihahat. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangunang balita. Naiipit sa mainit na politika sa San Simon, Pampanga. Ito ang revelasyon ng may-ari ng pyrolysis plant na Greenland Recovery Center. Hirit nila sa pamahalaang pandalawigan ng Pampanga maging makatotohanan umano sana ang investigasyon ng itinalagang Technical Working Group. Naritong exclusive report. Inaasahan naming pagdating namin ang tatalakayin ay tungkol doon sa usok. Ngayon, sa pagtakbo ng hearing, nawala doon sa usok. Ito ang panig ni Emilio June Mangaron, may-ari ng kontrobersyal na pyrolysis plant ng kumpanyang Greenland Recovery sa Barangay San Miguel, San Simon, Pampanga. Sa eksklusibong panayam ng CLTV News, kaugnay ng kanyang reaksyon sa naging pag-usad ng investigasyon dahil sa itinuturo na ang usok ay galing sa kanilang makina ng tire recycling plant. Dito ipinakita niya sa CLTV News ang run-through ng proseso ng tire recycling plant na ang gamit na teknolohiya ay kung tawagin ay pyrolysis o iluluto ang na-extract na goma ng gulong. Sa tire recycling, bentahin ng kumpanya ang mga produktong na-extract na black carbon, langis mula sa goma at synthetic gas. Mula sa kanilang pugon hanggang sa labas ng chimney nito, walang usok na maitim tulad ng nakita sa social media. Hindi po talaga galing sa makina yon, kaya nga kami nag-iimbita sa kanila Puntahan ng planta, paandarin ng mga makina kung mayroong ganong usok.
napatunayan naman namin na yun ay galing sa mga basang dahon, kahoy, para i-preheat yung pugon. Depensa pa ng may-ari, environmental friendly di umano ang sistema ng tire recycling, kaya sila nakakuha ng ECC o Environment Compliance Certificate. Dalawa bali ang ECC namin. Isa doon sa Global Asiana, isa po dito. Since alam naman namin na hindi na pwedeng gamitin yung ECC ng Global Asiana. Kaya kami nag-apply ng bagong ECC. Ngayon, ang barangay, sinasabi nila, in-approve namin niya warehouse lang. Hindi po pwedeng warehouse lang yung in-approve nila dyan. Unang-una, alam nila yung project dito. Sinabi ni Mangaron na dehado at naiipit sila sa mainit na politika sa San Simon dahil ang kanilang compliance sa proseso ng pag-reclassify ng lupa ay dumaan naman sa proseso at hindi ipinagpumilit. Parang ngayon parang ang bigat po palang magtayo ng negosyo dito. Dahil sa halip na tulungan yung investor, kapag katapos mong gumugol ng malaki, wala silang pakialam, kundi ikaw pala ay gigipitin. Yun ang nararamdaman po namin ngayon. Pinatotohanan din ng kumpanya sa mga records mula sa tax declaration, kopya ng titulo at ECC mula sa EMB at DENR na sa kanilang pagtulak bago itayo ang uri ng negosyo sa agricultural land ay dumaan ito sa proseso ng Provincial Assessor's Office para sa aplikasyon sa reclassification ng lupa. Ang sabi po nung nag-inspect dito from provincial, dahil hindi pa daw po nakabakod, 4,000 square meters lang daw po muna ang i-convert sa industrial. Katunayan po, ito yung mga tax declaration na nakuha namin sa munisipyo. Yung dalawa po ang tax declaration namin, isang para sa building, nakalagay po dyan, industrial po. 2,500 square meters po yung sukat. Para sa patas na pamamahayag, kinumpirma namin kay Suspended Mayor JP Punsalan ang pag-usad ng investigasyon sa reclassification ng lupa sa kinatutungtungan ng inirereklamong kumpanya. Iginiit niya na lehitimo umano ito at dumaan sa konseho, kaya higit umanong epektibo ang ordinansa kaysa sa Comprehensive Land Use Plan o CLUP. Actually, Paulo, itang club, the ordinance shall prevail over the club. Kung kasing club, ay over powering ordinance. Depensa ni Suspended Mayor Punsalan, ang reklamo ng naiipit na investor ay hindi umano niya kasalanan dahil panahon-panoon ni Vice Mayor Wong bilang alkalde ay existing na ang naturang negosyo sa San Simon. Kaya ako po, wala naman nagiging investor sa akin once they apply for permit na compliance naman sila, kompleto ng dokumento. Matatanda ang naging sentro ng Technical Working Group na binuo ng Provincial Environment and Natural Resources o PENRO ng Pampanga ang usapin sa maitim na usok at kung papaano raw na iproseso ang land use conversion sa nasabing lugar. Paolo G. Santos, CLTV News. Sa iba pang balita, patay ang 3 menor de edad matapos malunod sa ilog sa Santa Maria, Bulacan. Birthday raw ng ina ng isa sa mga biktima kung kaya't nagtungo sila sa ilog upang mag-picnic. Narito ang detalye. Sa cellphone video na ito, makikitang hila-hila ng isang lalaki ang katawan ng isa sa 3 nalunod sa ilog ng Santa Maria, Bulacan. Ilang minuto ang lumipas, 2 lalaki ang patungo muli sa pampang, bit-bit ang isa pang katawan. Pilit na nirevive ang mga menor de edad, subalit hindi na sila nasagip pa. Ang mga biktima ay kinilalang sina John Michael Bagaslao, 12 anyos, Abraham Flores Jr., 16 na taong gulang at si Jade Cerdo na 16 na taong gulang din. Ayon sa report ng barangay, kaarawan ng ina ng isa sa mga biktima kung kaya't napagdesisyonan nilang mag-picnic at magtungo sa ilog. Nagawi umano sa malalim na bahagi ang isa sa mga binatilyo at sasagipin sana ito ng kasamahan, ngunit 3 silang pare-parehong nalunod. Naiuwi na sa Mandaluyong City ang mga labi ng mga biktima para iburol. JM De Jesus, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News Pilot Division na magtuturo ng face-to-face sa school year 2021 to 2022 sa Central Luzon, inihanda na ng DepEd Region 3. Magbabalik ang CLTV News.
Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Makasusunod umano ang 20 division ng Central Luzon sa pagbubukas ng klase sa September 13, 2021 ngayong school year 2021-2022. At kahit na wala pang approval ni Pangulong Rodrigo Duterte, bahagi umano ng paghahanda ng DepEd Region 3 ay ang pilot testing ng face-to-face classes sa mga probinsya sa gitnang Luzon na low risks sa COVID-19. Kasama natin ngayon si Paulo G. Santos para sa karagdagang detalye. Paulo G. Nicolette, target ngayon ng Department of Education Region 3 na sa pagbubukas nga nitong school year 2021-2022 na makapag-pilot na sila nitong piling DepEd Division dito sa Central Luzon para sa kanilang face-to-face classes para naman dun sa mga low-risk area dito sa mga piling probinsya. Ayon kay DepEd Region 3 Information Officer Michelle Lacson, iyon ay upon approval pa rin, Nicolette, ng Pangulong Rodrigo Duterte. Habang ang September 13 umano, Nicolette, ay ito na yung formal calendar na opening ng klase. At tiyak umanong makakasabay naman dito itong 20 division ng DepEd dito sa Central Luzon. Tinanong ng news team kung gaano kalaki yung inaasahan nilang enrollee sa darating na school year. Ngunit tumagi muna itong magbigay ng figure dahil under assessment pa rin umano ito. At bahagi nga ng kanilang gagawing kolaborasyon dito sa 20 division ng DepEd para dito sa 2020 school year at 2021. Samantala, bago naman daw ang pagbubukas ng school year nitong 2021 at 2022 sa ilalim ng DepEd Mandate number 8 series of 2018, itong tinatawag na remedial classes. Ayan, pinaghahandaan din ni Colette, para sa mga learner na bumagsak o below 75. Ito'y magsisimula. Kailan yan? July 19 hanggang August 21. 6 na linggo yan bago ang opening ng klase sa September 13. Narito ang pahayag ni Michelle Lacson. Nicolette. Ang inaprubahan po na petsa ng pagbubukas po ng ating school year 2021 to 2022 ay sa September 13. So, yung pong ating school calendar ay kasalukuyan pa po itong fina-finalize at ito po naman ay ibibigay rin po sa atin as soon as magiging available po ito. So, may malaking possibility naman po kasi ng face-to-face classes ay yung ating pagbabakuna ng ating mga guro din, para ma-ensure po natin na sila'y protektado na rin against COVID-19. Pero katulad po ng lagi naming sinasabi with regard to the question kung kailan tayo magkakaroon ng face-to-face classes, ay hindi naman po ibig sabihin na habang hindi pa po ito binibigyan ng go signal ng ating Pangulo ay wala po tayong ginagawa sa DepEd. In fact, long ago, even last year po ay nakahanda na po yung mga mag-implement ng pilot limited face-to-face sa bawat probinsya, kung kahit isa, at least one school in each division po, ay meron po tayong mga magpa-pilot ng face-to-face as soon as ma-approve po ito ni President Duterte. Maraming salamat, Paulo G. Santos, nagbabalita. Alamin naman natin ang ilang mabibilis na balita sa iba't ibang bahagi ng rehiyon dito sa Central Luzon News Express. Binuksan na ang Balay Silangan Reformation and Treatment Center sa bayan ng Moncada, Tarlac sa pangunguna ng Philippine Drug Enforcement Agency at mga lokal na opisyal. Nasa 35 drug surrenderies ang sasailalim sa mga programang pagpapaunlad ng personal na kalagayan at maging kabuhayan sa loob ng isang buwan. Tatanggap naman ng 5,000 pisong cash assistance ang kanilang mga kaanak. Umaasa ang lokal na pamahalaan na matagumpay na magbabago ang buhay ng mga beneficiaries. Nalalapit na ang pagtatapos ng pagpapatayo ng NSTPO National Sea Technology Park sa New Clark City sa Capas, Tarlac. Layo ng proyektong ito ng Department of Agriculture na mapaunlad ang industriya ng agrikultura sa buong Central Luzon. Sa unang yugto ng proyekto ay isasagawa ang pagpapatayo ng 2 gusali, seed laboratory, incubation hubs, soil and water chemistry laboratory at iba pa. Bukas na sa mga motorista ang Luyos Buliran Bridge sa bayan ng Antonio, Nueva Ecija.
Malaking bagay raw ito para mapabilis ang biyahe mula sa dating 1 oras na ngayon 15 minuto na lamang. Aabot sa 123 million pesos ang ginastos ng Department of Public Works and Highways Region 3 para sa infrastrukturang ito. Nagbahagi naman ng kagamitan ng Department of Information and Communications Technology o DICT sa Department of Trade and Industry para sa bagong Tech for Ed Center na makikita sa Negosyo Center sa bayan ng Iba, Zambales. Kabilang sa mga na-turnover na equipment ay mga laptop, printer, router at iba pa. Ang Tech for Ed ay isang proyekto ng DICT na nagbibigay oportunidad sa mga individual at komunidad na umunlad at maisulong ang poverty reduction sa pamamagitan ng pagbibigay ng hanap buhay at matulungan ng komunidad na magkaroon ng akses sa mga impormasyon, komunikasyon at teknolohiya. Kasama si Amber Dorling, ako si JM De Jesus, CLTV News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagan pang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages at CLTV36Official, at CLTV36News, at CLTV36. Kung nais nyo balikan ang mga programa ng CLTV, maaari niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36Official at ang aming website www.cltv36.tv. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako si Nicolette Henson Hizon. Maraming salamat at magandang gabi.